Magandang umaga po sa inyo lahat. Pakibati mo, katabi mo, good morning kapatid. Para mamaya, kahit magkagulo na tayo, at least nabati mo na yung katabi mo. Okay po. So, siyempre of course, we would like to thank God sa pagkakataong muli ay binigay sa atin na tayo ay magkita-kita. Of course, taglay yung buhay at kalakasan po natin, no? Isang napakalaking pasasalamat natin sa God natin sa kanyang kabutihan, no? Talagang di tayo niya pinababayaan. Bago po tayo magsimula, tayo muna po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, our Creator. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo, Ama, sa inyo pong kabutihan at katapatan. Salamat po sa pribilehiyo na ibinigay niyo po sa amin na kami po'y makapaglingkod sa inyo. Masalamat po sa bawat pagkakataon na kami ay makita-kita magkakapatid na yung mga anak to worship you, Father, in spirit and in truth. Salamat po, Ama, dahil dama namin your presence, Father, na nagbibigay sa amin ng lakas, ng patuloy na kami ay makapaglingkod sa iyo. Sa umagang ito, Panginoon, ay lumalapit kami, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga mali na nagawa namin sa iyong harapan. Maging ito man po sa isip namin, sa nasabi namin, sa nagawa po namin. Naway pakalinisin niyo po kami upang patuloy po kaming maging kalugod-lugod sa iyong banal na harapan. Amang salita mo na mahayag sa umagang ito ay basbasan mo upang ito ay magkaroon ng kapangyarihan sa bawat buhay po namin. Upang kami ay magkaroon ng tinatawag na transformation life. Hangad namin ang patuloy na pagbabago ng aming buhay. Hangad namin ang patuloy na mabigyan ka namin ng karangalan at kapurihan. Hangad namin na patuloy ka naming mapasaya sa magitan po ng buhay na binigay mo po sa amin. Kaya naman, Panginoon, tulungan niyo po kami sa araw-araw ng aming buhay. Na kayo po maging sentro at patuloy na mag-lead sa amin sa daang tinatahak naming patungo sa iyo. Nawa, bigyan mo kami ng katahimikan sa umagang ito, Ama. Bigyan mo kami ng kapayapaan at kapanatagan ng aming mga puso't isipan. Upang sa araw nito at sa oras na ito, Ama, lahat ng gagawin namin ay nakasentro lamang sa iyo at sa iyo lamang at wala ng iba pa. Ang iyong lingkod na gagamitin mo, patuloy mo siyang itago sa iyong banal na presensya. Patuloy na ikaw lamang aming maramdaman. At patuloy lamang na ikaw lamang ang nasa puso't isipan namin at wala ng iba pa. Upang sa pagkakataong ito, Ama, ay mapasaya ka namin sa aming pagpupuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Ama, ito po ang aming samod dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon. Siyempre, of course, in my introduction, I would like to thank to all of you sa lahat po ng mga dumalo sa Rias. Yan. Siyempre, salamat sa suporta na inyo pong ibinigay. Kahit po bumabagyo, ay kayo po ay pumunta. No, ay malaking tulong po yan sa ngalan po ng Mabisa, Manila Bible Seminary Alumni Association. Yan po, napakalaking tulong po yan this coming December 7 and 8. Nagagaling po yan sa Manila Bible Seminary. That is a grand reunion po ng mga alumni o nagsipagtapos ng Manila Bible Seminary. Kaya yung pong suporta po ninyo, asahan nyo, yan ay may lalagay sa mabuti at tama at makakatulong sa ating mga manggagawa na nagsipagtapos po sa Manila Bible Seminary. And of course, I would like to thank sa mga to Pastor Charlie Cabrera, alam ko nakikinig ka kasi siya po ang ating inatasan. At kay kapatid na Ami de la Cruz and the rest ng kababayan po ng Imus Church. Di ko lang mo kayo maisa-isa dahil po sa paglagay nyo ng decoration sa Rias Grill Restaurant. Gumanda siya eh. Kasi nung pumunta kami, walang ano, pero gumanda. Okay, thank you po sa inyo lahat. Okay po. And of course, napakarami kong gustong pasalamatan at magpasalamat sa God
sa inyong mga prayers. Kasi habang kayo kumakain, ako po'y naka-admit sa hospital. O, yun naman ang ganda ron, no? Nagpahinga lang ng konti, mga 2 days. Tayo naka-confine sa hospital. Salamat dahil napakabilis yung proseso, napakabilis yung pagsagot ng Panginoon sa inyong mga panalangin. At pinagaling tayo kaagad ng ating Panginoon. Ngayon ay nasa inyong harapan upang maglingkod po sa inyo sa magitan po ng mensahe po ng ating Panginoon. Palakpan po natin ang ating dakilamay. Po. Ang ating pong paksa ay Living with a Thankful Heart. Kasi po yun ang pinakatema natin sa buwan po ng November eh. It's about thankfulness, no? So, pangilang linggo na ba to? Pangatlo na. So, pangatlo ito tapos may dalawa pa, no? So, sa ating pangatlo, living with a thankful heart. Mabuhay tayo na mayroong pusong nagpapasalamat. Napakahalaga po kasi ng isang mananampalataya ay nabubuhay ng mayroon siyang masayang puso. Katulad ng pag-aaral kanina ni kapatid na Marlon, mahalaga yung lahat ng gagawin mo, masaya ka. Kasi pag lahat ng ginagawa mo, masaya ka, tatagal ka. Ay po. Pero sabi nga pag-aaral kanina, pero pagka ang ginagawa mo, hindi ka masaya, hindi ka tatagal. Okay po. Kaya nga, para tumagal, kailangan masaya. Kaya masaya puso mo. Okay? So, sa lahat ng mga Kristiyano today, na nandito ngayon, ito po yung mensahe niya. Na dapat po ay maging masaya tayo sa araw-araw ng buhay. Ano man ang sitwasyon, hindi man maganda o mabuti, basta't lagi tayong masaya. Okay po. Sometimes may doubt, sometimes natatakot, but the rest, nandun pa rin ang Panginoon na naging courage sa atin na laging nagsasabi, katabi mo ako, kaya ko yan. Ibigay mo sa akin. So sa umagang ito, we all surrender our anxiety, lahat ng ating mga lalahanin sa Panginoon, o sa lalahanin sa buhay, ay bigay po natin sa Panginoon. Ang ating pong teksto ay from Colossians chapter 3, verse 15. At ang sabi po dyan ay ganito, let the peace of Christ rule in your hearts, since as members of one body, you were called to peace, and be thankful. So, yun po yung pinaka-teksto natin. Alam po ninyo, meron pong nagngangalang, this is a true-to-life story sa buhay po ni Corrie ten Boom, no? Isa po siyang Amerikana. Siya at ang kanyang pamilya po ay, actually, ang istorya niya nakakaiyak talaga kung habang ibinibigay niya yung kanyang testimonya sa buhay. Nakakaiyak po talaga. Kasi habang po daw kasama niya ang kanyang pamilya ay nakulong sila sa tinatawag nating concentration camp. Nung panahon, ito po'y panahon pa ng World War II. Pero kinuha natin siya as part of our introduction kasi may kaugnayan siya dun sa mensahe po natin, no? Kasi napakatindi yung kanyang ilustrasyon. Alam po ninyo, dahil tinulungan po sila o tinulungan nila yung mga Hudyo kasi nung panahon po noon, ng mga Hudyo ay parang pinapatay ng mga Nazi, no? At maraming mga Hudyo ang pinatay on that time. Libo-libo po, no? Kaya habang nakakulong po sila, labis po yung hirap ni Corrie ten Boom at saka ng kanyang pamilya. Pero ang wika nga po, habang sila ay nasa kulungan, gutom, hirap, lamig, at maraming pang-aabuso ang ginawa po sa kanila para matikman yung hirap ng buhay. Dahil po ang dahilan ay dahil tinulungan nila ang mga Hudyo, no, na makatakas. Kasi on that time, maraming pinapatay po mga Hudyo. At sa loob po ng kulungan, napuno po ng, alam po ninyo, sa kulungan, biglang nagkaroon po ng maraming, alam niyo yung kuto? Sino may kuto? Wala naman. Alam mo yung kuto? Pulgas, alam nyo? Yan.
On that time, ang daming, doon sa kulungan nila, ang daming putong lumabas. Ang daming pulgas na lumabas. Okay, yung kanilang higaan, ang dami. Isang araw, okay, binasa ni Cory ang 1 Thessalonians 5:18. Ang sabi niya, give thanks to all circumstances. Alam po ninyo, nagulat siya nang sabihin ng kanyang kapatid na si Betsy. Kapatid niya to, si Betsy, Cory din. Sabi niya, magpasalamat tayo kahit sa mga pulgas. Kasi, siyempre, tayo nga, pagka may pulgas kuto, di ka mapakali, di ka makatulog sa higaan, di ba? That is the problem. Kita mo, may kumakamot ng kuto sa inyo dyan. Maya-maya yan. So, ang sabi po ng kanyang kapatid, kailangan magpasalamat sila sa kabila po ng lahat. Kahit na maraming mga pulgas. Kasi, ang sabi po ni Cory sa kanyang kapatid, nagprotesta siya, paano tayo makapagpapasalamat sa ganitong kalagayan? Hindi ka makatulog. Hindi ka makakain. Bakit? Kasama mo, daming, hindi lang basta kuto ha. Daming kuto, daming pulgas doon sa kanilang higaan. Yung kulungan, sila lang doon. Okay? Ang hirap pa ng kanilang kalagayan. Paano ka makakatulog doon? Mangangayayat ka talaga doon sa sobrang hirap po, no? Pero alam po ninyo, pagkalipas po ng maraming bagay, nung sila po ay nagpasalamat dahil nakumbinsi yung kapatid niya na to thank God. Kahit ano yung kalagayan, basta magpasalamat tayo sa Panginoon. At nagbasa nga, binasa niya yung 1 Thessalonians 5:18. Alam po ninyo, ang resulta ay ito. Hindi na po sila pinuntahan ng mga gwardya. Kasi mga gwardya, yung mga tao, natakot. Lumayo. Kasi nga daming pulgas, ang daming kuto. At yun ang pagkakataon nila para magkaroon sila ng Bible study inside the jail. Sa jail. So nagpatuloy po sila sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Malaya nilang binabasa ang Biblia. Walang tao na nag-istorbo sa kanila. Okay? Patuloy nilang pinupuri ang ating Panginoon Diyos. Tunay nga, kahit sa hirap ng pusong marunong magpasalamat, ay nakakita ng biyaya ng Diyos. Ang lesson na nakita ko rito, abang binabasa natin to, kahit sa kabila ng mahirap na sitwasyon, pag ang tao ay marunong magpasalamat sa Diyos, there is a blessing from God. Meron at meron. Wala na hindi mangyayari. Meron siyang ibibigay na mabuti para sa lahat ng tao na marunong magpasalamat sa Diyos. Katulad po ng pamilyang ito. No? Gagawa ang Diyos ng bagay para sa iyo at sa akin. Katulad po nung pag-aaral po na ginawa po ni Brother Peter nung Wednesday, ginamit po ang God Ginamit niya yung bansang Babylonia. Ang Babylonia, masamang bansa. Marahas. Pero ginamit ng God ang Babylonia para sa kanyang bayan, para matuto. Kaya sa sitwasyon natin ngayon, ang gusto ko lang ipakita, sa sitwasyon natin bilang mga anak ng Diyos, hindi tayo exempted sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. Maaari nating maranasan yan. Marami tayong pinagdadaanan sa buhay. Maraming tayong mga tanong sa buhay. Maaari tayong mga kinatatakutan sa buhay. Maaring hindi tayo panatag sa buhay. Okay po? Marami tayong, kumbaga, nakakapagbigay sa atin para lalo tayong ma-stress sa buhay, mag-alala sa buhay, ano ba ang buhay, sa kasalukuyan at sa inarap. Pwede nating maranasan yan. But today, ang mensahe po ng ating Panginoon ay nagsasalita sa atin to encourage us na anumang sitwasyon ng buhay na maranasan ng mga anak ng Diyos, sa iyo at sa akin, still, God is with us. Hindi niya tayo iniiwan. Yun ang maganda. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka iniiwan ni God. Okay. Hindi. Never. Never. Never tayong iiwan ng God. Kaya po, ang tanong natin, sa umagang ito, eto,
Paano tayo mamumuhay na may pusong pagpapasalamat? Alam po ninyo, ito yung minsan problema ng tao. Yung hindi marunong magpasalamat sa Diyos. Bahala na ang buhay. Kaya tanong natin kagad, paano tayo mamumuhay na may pusong pasasalamat? Okay po ninyo. Alam po ninyo, ang sulat po ng Kolosas, tanda po natin yan, sulat po ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay nakatuon sa pagiging ganap kay Kristo. No? Sa panahong yon, may mga, alam po ninyo, dyan sa Kolosas na yan, ang daming maling katuruan. Pero si Apostol Pablo, kahit mahirap ang sitwasyon niya sa buhay, no, ay nakapokus siya sa God. Alam niyo, ito yung natutunan ko rin sa buhay. Ang dami ko nang natutunan sa buhay. Na kahit anong mangyari, dapat nakapokus sa'yo si God. Kahit yung tingin mo parang gusto mo na sumuko, pero dapat nakapokus ka pa rin sa God. And this is the life of Paul. Si Paul po, grabe ang kanyang karanasan sa buhay. Bilang alagad ng ating Panginoon, hindi ho basta-basta. Nagawa niya ng tumakbo, nagawa niya ng hindi matulog magdamag, nagawa niya ng lulutang-lutang sa ilog, nagawa niya magutom, lahat naranasan niya na eh. Nagawa niyang masugatan, pati buhay niya, nakasalalay niya. But alam po ninyo, the lesson is this. Hindi siya humiwalay ang kanyang puso sa God. Nakapokus ang kanyang buhay. Kahit na anong maranasan niya, hindi siya humiwalay sa ating Panginoon. Kaya nga, yan ang sulat po niya. Colossus chapter 3 verse 15 ay bahagi ng pagkakaugnay ng utos ng ating Panginoon na sinasabi, let the peace of Christ rule. Yan ang po sinabi ng Colossus 3:15. Let the word of Christ dwell. Do everything in the name of Christ. Yan po yung mga salitang binitawan ni Apostol Pablo sa kabila po ng kanyang kalagayan. At yan ngayon ang ating pag-uusapan. Yung tatlong sinabi po ni Pablo sa Colossians chapter 3 verse 15. Ang unang sinabi po niya ay ganito. Let the peace of Christ rule in your heart. Kailangan po daw yung kapayapaan ni Kristo ay maghari sa ating mga puso. Paano nga ba maghahari ang kapayapaan ni Kristo sa ating puso? Ang sabi po ng Bible, let the peace of Christ rule in your heart. Alam po ninyo, ang kahulugan po ng rule sa Greek ay brabeo. Ang salitang ito ay nangahulugan po ng to act as an umpire. Parang isang referee po daw yan sa laro na nagbibigay ng desisyon. Ibig sabihin, ang kapayapaan ni Kristo ang dapat magpasya sa ating mga reaksyon, sa ating damdamin, at sa ating mga desisyon. Para pala magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan na maghahari sa ating mga puso, eto po, dapat po daw, yun yung mag-rule, magdidikta sa ating mga damdamin, magdidikta sa ating mga desisyon, magdidikta sa ating mga reaksyon. Ibig sabihin, yung kapayapaan ni Kristo na nasa ating mga puso, yan lagi ang maglilid sa atin. Lalo na sa mga nararamdaman natin, sa mga reaksyon natin, at sa mga desisyon natin sa buhay. Kapag ka po daw yung kapayapaan ni Kristo, ang nag-rule sa puso natin, tiyak, meron tayong kapayapaan. Kahit na dumanas po daw tayo ng mga walang katiyakan sa buhay, kahit na magulo ang buhay, pero pag yan ang nag-rule sa ating mga isipan, sigurado 100% meron tayong kapayapaan. Kaya nga, makita niyo si Apostol Pablo, kahit ano mangyari sa kanya, pero meron siyang peace eh. Kaya nga lagi niya nagagawa pa at nasasabi niya ang ganito, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay kay Kristo ay pakinabang. Kita niyo po mga salita niya,
Kahit mamatay siya, pakinabang pa rin. Kita nyo, beyond sa kanyang knowledge, lagi niyang nasasabi ang mga bagay nito. Kasi nga, ang nagro-rule sa kanyang heart ay kapayapaan ni Kristo. Yun ang sinabi ng Colossians chapter 3, verse 15. Amen po ba doon? Sino po ba nagro-rule sa puso natin? Sino ba yung nag-aari sa puso natin? Si Kristo po ba? Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang ating Panginoon po si Kristo. Kaya nga, minsan din tingnan natin, pakiramdaman din natin kung siya nga ay nag-rule sa buhay. Kasi pag siya nag-rule sa buhay natin, may peace tayo eh. Pag may peace ka daw, hindi ka mag-aalala, hindi ka nagkakaroon ng tinatawag na anxiety, hindi ka nagwo-worry sa buhay. 'Di ba? Ngayon, tanungin natin, Pastor, bakit naman ganito? Ako, nakakaramdam ako ng walang kapanatagan. Every day, hindi ako panatag. Nagdadoubt ako. Hindi ako masaya. What is the problem? The question is this. Tunay nga ba na si Kristo yung kanyang kapayapaan na nag-rule sa heart mo? Kasi maliwanag ang tala ni Pablo eh. Na kapag yun na nag-rule sa heart mo, sa mga desisyon mo sa buhay, sa lahat, sigurado meron tayong peace. Hindi mo kailangan mag-alala. Amen po ba doon? Sabi mo nga sa katabi mo, hindi mo kailangan mag-alala. Ayan. Kasi yan ang uso yan, puro alala. Alam po ninyo, sa totoo lang, ang tao ngayon, puro alala na eh. Sa totoo lang, ang tao ngayon, puro alala na. Sa nangyayari sa mundo ngayon, wala na tayong kapanatagan. Ang daming, pati nature, 'di ba? Tinuturuan na nga tayo pati nature eh. O lalo na sa ating bansa. Sa daming dumarating na mga, minsan nga meron akong na-encounter na elder natin eh. Hindi ko lang sasabihin ang pangalan ha. Ang sabi niya sa akin, kaya nangyayari sa Pilipinas ito ngayon, pinaparusahan na ng Diyos. Kasi masama na ang bansang Pilipinas. Napaganyan nga ako eh. Tapos nag-realize ako, maaari nga. Maaari nga. Diba? Kasi wala na. Ang isip ng tao ngayon, corruption eh. Ang puso niya, corruption eh. Ang buhay niya, corruption eh. Wala na. Nakalimutan na yung creator eh. Kaya nga, bumubuhos ngayon ang, kahit sa social media, ang salita na talagang ang bansa natin ay pinaparusahan ng Panginoon. Kaya kung hindi magsisisi ang bansa natin, kaya nga may binanggit sa talata sa Biblia, 2 Chronicles 7:14 eh. Kapag ang kanyang bayan ay hindi nagsisi, malibang siya magsisi, yun. Diba? Napakagandang talata nun eh. Kaya nga po, tayo mga Kristiyano, dahil nandito tayo sa bansa natin, okay po, anong papel natin? Alam po ninyo, mahalaga ang mga Kristiyano panatag. Tignan ko nga kayo kung panatag kayo. Aba, panatag naman. Ano? Tignan mo nga yung katabi mo kung panatag nga. Hindi ko kasi kayo lahat makita eh. Panatag ba? Panatag? Oh. Masaya, panatag ka. Kasi pag panatag ka, sigurado tatagal ka. Okay? Ang pinagmulan ng tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mundo. Pakatanda natin to ha. Yung kapayapaan taglay mong Kristiyano ha. Sa ating mga Kristiyano, yung kapayapaan taglay natin hindi galing sa mundo. Tandaan nito ha. Galing sa Diyos. Kaya tatagal ka, sigurado yan tatagal ka. Kasi ang kapayapaan mo hindi galing sa mundo. Kasi kung ang kapayapaan mo galing sa mundo, hindi ka tatagal. Kasi yung kapayapaan galing mundo, pansamantala lang. Pero yung kapayapaan galing sa Diyos, pangmatagalan yun. Okay, mamatay ka na, kasama mo yan. Okay po. Yan ang maliwanag in John chapter 14 verse 27. Kapag ang ating puso ay pinag-aarian ng kanyang kapayapaan, hindi tayo madaling matinag kahit marami tayong problema. Laging tinatanong ni Pastor Jojo sa pulpito, sino walang problema dito? Di ba lahat tayo may problema? Pero alam nyo, based on my experience, kahit marami kang problema, basta't si Kristo nasa sayo, kaya mo tumagal.
Kaya nga, sabi kanina sa pag-aaral ni Brother Marlon, ang mga Kristiyano kasi matiisin. Tingnan mo nga katabi mo kung matiisin yan. Matiisin ba? Kasi kung ang Kristiyano hindi matiisin, di ka rin tatagal. Okay. Kaya ako, isa yan sa pinag-aralan ko sa buhay. Yung maging matiisin at saka mahaba pisi. Kaya ako po talaga, sa totoo lang, sa ngalan po ng Panginoon, mahaba pisi ko eh. Ewan ko lang po itong mga elder natin kung mahaba pisi. mahaba naman. Subok na. Yan ang mahalaga, subok na. Alam po ninyo, yun ang mahalaga eh. Yung ang Kristiyano, mahaba yung kanyang pisi. Pag mahaba ang pisi niya, mahaba pasensya niya. Yung pisi, ibig sabihin niya, pasensya. Mahaba ang pasensya, tatagal ka. Kasi ano man ang mangyari sa buhay mo, tatagal ka kasi matiising kang Kristiyano. Okay po? Kaya mong paglabanan ang lahat. Kaya nga, maliwanag yung sinabi po ng talata sa Biblia. Ang sabi niya ganito, John 14:27, Peace I live with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Diba? Ang kapayapaang taglay mo ngayon, hindi galing sa mundo yan. Galing yan sa ating Panginoong Diyos. Kaya kapatid, salamat. Bakit? Kasi hindi aksidente na naging Kristiyano ka. Tinawag ka ng Panginoon para maging witness niya sa buong daigdig. Amen po ba, Dad? Palapan po natin ang ating Panginoon. Alam po ninyo, ang isa sa application po natin yan, tanungin natin ang ating mga sarili today. Ang desisyon ko ba ay pinag-aarihan ng kapayapaan ni Kristo o ng aking emosyon? Minsan, mga kapatid, madaya ang emosyon. Tandaan nyo, hindi lahat ng nararamdaman tama. Mas marami ang mali sa emosyon. Hindi ho masama ang emosyon. Kasi yan, nagpapakita lang na healthy yung emotion mo. Pero tandaan mo, hindi lahat ng nararamdaman mo tama. Okay po? Dapat, ang patuloy na nasa atin, kaya nga tanong natin sa sarili natin, tama ba ang decision ko? Kasi pag may emotion ka, minsan ang decision mo, nagkakamali. Actually nga, karamihan ng mga decision natin, pagka umandar yung emotion at nag-decision ka, mali. Pero kapag ang decision natin hindi galing sa emosyon, kundi galing sa kapayapaan ni Kristo, sigurado yan, tama yan. Ang pusong may kapayapaan ay nagbubunga ng pusong nagpapasalamat. Kaya alam nyo mga kapatid, ang mga Kristiyano, malalim kasi pasasalamat eh. Kasi yung pasasalamat may sa aking nakikita sa Bible, ang pasasalamat ay ina-acknowledge mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Kinikilala mo si Kristo sa buhay mo. Kinikilala mo siya bilang isang Almighty God na walang imposible sa Kanya. Yun ang pasasalamat. Okay? Kaya the entire of your life on earth, every day, payapa ka kasi alam mo yung God mo, katiting lang niyang nangyayari sa'yo. Katiting lang yan na kayang-kaya ng ating Panginoon na alisin sa'yo ang anumang mga agam-agam sa mga buhay po natin. Kaya alisin niya ng ating Panginoon at palitan niya ng lagi ng saya in the middle of our trials and problem in life. Kaya nga ako, salamat sa Panginoon. Bakit? Meron tayong Kristo sa buhay. Kasi kung walang Kristo sa buhay, mga kapatid, di tayo tatagal sa mundong ito. Bibigay tayo. Okay, baka unti-unti tayong malalagas dito. Pero alam niyo po, hindi eh. Kita niyo, lalo tayong dumadami. Bakit? Kasi matiisin tayo. Kasi ang nagro-roll sa puso natin ay hindi ang mundo. Ang nagro-roll sa buhay natin, si Kristo. Amen po ba doon? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang nagro-roll sa buhay mo, si Kristo. Sabihin mo sa katabi mo yan. Okay? Kaya nga, ang Pilipos chapter 4, verse 6 to 7, ang sabi niya ay ganito, huwag kayong, maniwanag to pakinggan niyo po yung talata sa Bible. Huwag kayong mabalisa. Sinong nababalisa? Salamat, walang nababalisa. Ako lang. Oh. Ang sabi ng Bible, huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Actually, parang pinag-usapan namin to sa S3 eh. Tama, no? Ito yata yung talata natin, no? Sa S3. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip,
Idulog ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawa ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-isip kay Kristo Jesus. Napakaliwanag ng talata sa Biblia. Kaya kung ito inanamnamin natin, oo nga no, ba't nga ba ako mababalisa? Di bigay ko na lang sa Panginoon, bahala. Sa totoo lang, alam niyo po, kaya tayo minsan nababalisa, kinukuha natin yung papel ng God. Okay? Papel niya yun eh. Hindi mo kaya yung papel ng God. Kaya lang problema tayo kasi mga tao, pinipilit natin kunin yung papel ng God. Pinipilit natin na solvein sa sarili nating lakas, ng dunong, ng kakayahan, ng abilidad. Hindi mo nga kaya yan. Kaya tayo nagkakaproblema dahil sa ganung bagay. Pero kung ibigay mo sa God yan, problema ng God yan, bahalang God yan. Alisin mo sa yan, ibigay mo sa Kanya kung mamroblema ka pa. Ayahan mo ang God na mamroblema sa mga bagay na hindi mo kaya. Pero gawin mo yung kaya mo, and God do the rest. Amen po ba doon? Hoping and praying po na mensahe po ng ating Panginoon sa umagang ito ay makita natin yung kanyang layunin. Ang layunin po ng mensahe ng Panginoon upang palakasin ang ating mga puso't isipan na mamuhay, no, na maghari ang ating Panginoon Diyos sa ating mga buhay. Ikalawa, live as one body called to peace. Mabuhay tayo bilang isang katawan. No? Ang sabi po diyan, since as members of one body, you were called to peace. Mahalaga ang isang katawan. May kapayapaan po yan. Di ba? Pagka tatlo na ulo mo, panatag ka pa? Sa bahay, pagka tatlo ulo, masaya? Sa bahay. Teka, nakukuha nyo bang ibig ko? Baka iba-ibang iniisip nyo, ha? Pag sinabi kong ulo, head of the family, ano bang iniisip nyo? Tanong ko lang to. Pagka sa isang pamilya, tatlo ulo o dalawa ulo, masaya? Masaya. Tatlo ulo. Okay. Thank you sa sumagot kay But the rest, okay lang yun ha. Thank you for that answer. Alam po ninyo, sometimes, kaya nagkakagulong pamilya, eto kasi one family, dapat there is only one head. But sometimes, ang daming head. Kaya hindi sila magkasundo. Kaya nga dami problema sa bahay. Di ba? Kaya nga, maliwanag, ito in my explanation, kaya maliwanag yung sinabi ni Pablo in Ephesians chapter 5 verse 23. Mga babae, submit to your husband. Pinag-aralan din namin ito sa estrito. Husband, love your wives. And that is the rule of the family. Ang lalaki daw ang ulo ng tahanan. Okay? Kaya nga nagkakagulo pamilya eh. Ito po lang, ilustrasyon na. Kaya nagkakagulo pamilya kasi, sa tahanan kasi, ang daming And sometimes, ang daming ulo. Kaya minsan, nagkakagulo, hindi malaman kung sino susundin ng mga anak. Okay? Kaya nagkarambul-rambul in family. Okay? Nagkakabaligtad yung disenyo na ginawa ng ating panimbat. In number 2 po natin, live as one body called to peace. Ibig sabihin, mga kapatid, bilang isang katawan, tayo bilang isang katawan, ang buhay na may kapayapaan sa kapwa ay bunga ng pusong marunong magpasalamat. Ibig sabihin, kapag tayo po raw ay isang katawan at marunong tayong magpasalamat, there is peace. Walang gulo. Tama po ba? Gusto po ba ninyong walang gulo? Singat. Sino may gusto? Palakpakan natin ang ating Panginoon.
Parang konti lang yung walang gustong gulo eh. Sino may gustong gulo? Alam po ninyo, ito po sinasabi, live as one body. Mabuhay tayo bilang isang katao. Tandaan nyo to, as church, as a member of the church, we are one body. Iisa lang tayo. Kaya dito, masarap na payapa, tama? Masarap yung payapa, masarap yung masaya, masarap yung kwentuhan, banding, masarap yung nagtutulungan, masarap yung nagbubuhatan ng mga suliranin, masarap yung nagbibigayan ng suporta as one body. Kasi there is peace inside the church because there is one body. Tama? In this church, there is one head. Right? Sino po yung head? Christ. Colossians 1:18. Si Kristo ang ulo ng katawan sa makatwidbagay ng iglesia. Kaya hindi magulo. Tayo bilang one body, kahit magkakaiba ugali natin. Tama po ba? Magkakaiba ugali natin? Tingnan mo yung katabi mo, anong ugali niyan? Na? Sabi nung mga kapatid natin na nakaka-encounter natin. Actually, nagbibigay ng testimonya eh. Sabi niya, ako, sa totoo lang, binago ko na yung buhay ko. Nagsawa na ako sa... Kailan lang yata, kahapon. Sabi niya, sa testimony, nasakyan kami. Ako, pastor, kahit anong gawin na sa akin ng mga, okay na, ko na lang. Kasi nagbago na ako eh. Ayoko na ng maingay, ayoko na ng gulo, ayoko na ng away. Kaya pag may narinig, okay lang, sabi niya. Kasi, natutunan ko ng sarili ko. Kagahapon lang to, testimony niya habang nagdadrive ako. Habang pala pumunta kami dito. Kaya, binago ko na yung sarili ko. Hindi na ako dating mataray, matapang. Tinanggal ko na yun. Tinanggal na daw niya yung katapangan niya. Dati daw, tapang niya, masungit, mataray. Pero ngayon, nakakatuwa. Yung sinabi, binago ko na. Guess who? Guess who? Kaya nga parang sinasabi lang, nito mensahe ganito. Mga kapatid, iba-iba lang tayo ugali. Pero tandaan nyo, tayo ay isang katawan. And there is peace inside this body. Because there is only one head of this church. Only Christ. Tayo bilang magkakapatid, bilang isang katawan, ang disenyo natin ay lahat tayo magkaroon ng kapayapaan. Kasi lagi tayong marunong magpasalamat sa Diyos. At kapag marunong ka magpasalamat sa Diyos, ang sabi po ng ating sinasabi diyan, ang sabi niya ganito, ang taong mapagpasalamat ay hindi mapagmataas. Kapag kapulaw ang isang Kristiyano ay mapagpasalamat sa buhay, hindi siya mapagmataas. Kapag ka ang Kristiyano laging mababa sa buhay, o laging mababa ang kalooban, walang gulo. Nagkakagulo lang dahil sa ating pagmamataas sa sarili. Ayaw nating padaig sa isa't isa. Ayaw nating patalo sa isa't isa. Kaya nagkakagulo. Pero ang sabi ng ating Panginoon, kung ang kapayapaan ko, anya ang maghahari sa inyong mga puso, matututo tayong magpakumbaba sa ating mga sarili. At kapag ka mayroong pagpapakumbaba sa sarili, walang away, walang gulo, payapa ang lahat. Ang tao marunong magpasalamat, ang sabi niya, ay siya'y marunong magpatawad at marunong magpasensya. Kaya nga napakahalaga ng pasensya. Pag-aralan po natin yan. Napakahalaga sa buhay ng tao ang marunong magpasensya at magtiis. At kapag ka marunong ka daw magpasalamat at kinikilala mo ang Diyos sa buhay mo, magagawa mong magpasensya sa lahat ng bagay. At kapag ka tayo marunong magpasensya sa buhay, merong kapayapaan sa katawan ng ating Panginoon. Kahit sa pamilya, kahit sa mag-asawa, kapag ka marunong sila magpasensya sa isa, walang away. Pero pag sa mag-asawa, mapagmataas ang isa't isa, tandaan nyo to, araw-araw gera, civil war.
sa bahay. Kasi mapagmata sila parehas. Pero kung maghahari ang kapayapaan ni Kristo sa puso nila, sa mag-asawa, sa mga anak, sa pamilya, masarap ang buhay sa mundong ito. Payapa tayo. Masaya tayo. Okay po? Hindi tayo matatalo ng ating kalaban. Kaya nga maliwanag ang Romans chapter 12 verse 4 to 5. Sapagkat kung paanong sa isang katawan ay maraming mga bahagi, at ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin, gayon din tayo, bagamat marami ay isang katawan kay Kristo. Tandaan niyo to, tingnan mo uli ang katabi mo, tingnan mo uli. Titigan mo na yan, titigan mo na yan. O, tandaan mo ito kapatid mo yan. Mamahalin mo yan, dadalhin mo yan, ipagtatanggol mo yan, aalalayan mo yan. Kapag yan ay nabigo, tutulungan mo yang umahon. Kapag yan ay nasaktan, aalalayan mo yan. Kasi kapatid mo yan. Kasi kabahagi yan ng isang katawan na pag-aari ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Palapaan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi po sa Colossians chapter 3 verse 12 to 14, kaya't bilang mga inirang ng Diyos, banal at mga minamahal, magdamit kayo ng habag. Alam nyo yung habag, sabi nga ng Wednesday pag-aaral alam ni Habakuk na darating ang hatol sa kanyang bayan kasi sa kasamaan ng kanyang bayan. Pero alam nyo, panalangin ni Habakuk, Panginoon, alam ko, hatulan mo kami. Pero sa paghatol mo, alalahanin mo ang iyong awa. Kasi mahalaga yung habag. Kasi, alam niyo po, kapag meron tayong pusong mahabagin, masarap mabuhay. Kasi pakiramdam mo, panatag ka Kasi mahabagin ka. Meron siyang kabaitan. Meron siyang kababaang loob. Meron siyang kahinahunan. At meron siyang pagtitiis. Meron din siyang pagpapatawad sa isa't isa. At higit sa lahat, ang sabi ng Biblia, magdamit kayo ng pag-ibig na siyang nagbubuklod sa lahat ng ganap na pagkakaisa. Kaya kung titignan natin yung sulat ni Pablo, bakit niya nasasabi ito sa buhay niya sa kabila ng kanyang karanasan sa buhay? Because marunong siyang magpasalamat. Kaya nasasabi niya to. Kaya tingin ko rin, kung tayo marunong magpasalamat, kaya nating maging mabait, kaya nating magpakumbaba, kaya nating maging mahinahon sa buhay. Kaya nating magti sa buhay. Kaya nating magpatawad sa buhay. Kaya nating magkaroon ng pag-ibig sa isa't isa. Kaya walang gulo. Kapag may pag-ibig, alam po ninyo, ang pag-ibig, the definition of love in 1 Corinthians 13. Ang pag-ibig, ano po daw yun? Mapagtiis, mapagmahal, mapagpasensya, matulungin. Kaya nga ang iglesia lalago. Kasi lahat tayo payapa. Amen po ba doon? Tanong ko lang, payapa po kayo ngayon? Amen. Palakpan po natin ang ating Panginoon dyan. Okay, application, kung nais nating magkaroon ng kapayapaan sa iglesia ng ating Panginoon o sa ating mga pamilya, magsimula tayo sa pusong nagpapasalamat. Ang pagpapasalamat ay parang pandikit na pagkakaisa. Ito ang nagbubuklod sa magkakaibang tao sa isang diwa ni Kristo. Tandaan natin, mga kapatid ko po, kay Kristo, iba-iba man tayong ugali, iba-iba man ang isip natin, iba-iba man ang prinsipyo natin, pero tandaan mo, iisa pa rin tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Isa pa rin ang dumadaloy sa ating mga damdamin. Isa pa rin ang nasa ating puso, yung tayo ay marunong magpasalamat sa dakilang may kapal. Okay po, kaya natin yan mga kapatid. Kaya po natin? Kaya? Kaya po natin yan. Kaya nga, ang mga unang mananampalataya po sa Gawa, chapter 2, araw-araw, sila ay nagkakatipo na may kagalakan at tapat na puso.
Nagpupuri sa Diyos at idinaragdag ng Panginoon sa kanila araw-araw ang mga nangaliligtas. Isang bagay na napakahalaga na dapat nating matutunan today. Pagka daw mga anak ng Diyos ay nagkakaroon ng tinatawag na kagalakan, tapat na puso, nagpupuri sa Diyos, ang resulta, aapaw ang mga kaluluwang lalapit sa Panginoon. Sa iglesia ng Imos, kung ibubuhay nating mga mensaheng ito ngayon, na tayo ay nagkakaisa, na tayo ay nagkakasama-sama, nagpupuri sa Diyos, nagkakatipo na may kagalakan, na may kapayapaan, tandaan natin to, aapaw ang mga taong lalapit sa Panginoon. Bakit? Dahil nakikita nila ang iglesyang ito sa Imos. Na dito sa loob ng iglesia ay merong masaya, payapa na buhay. Na yan ngayon ang hinahanap ng maraming mga tao. Kasi magulo na mundo. Kaya naghahanap sila ng kapayapaan. Nawa, tayo na miyembro ng iglesyang ito ay gamitin ng ating Panginoon. Ang sabi po ni Ronald Reagan, kilala po ba ninyo yan? Okay. Hindi po si Ronald Urmanita at saka Prudencio, ha? Ito po si Reagan ito, si Reagan. Ang sabi po niya ganito, peace is not absence of conflict. Amen po ba doon? It is the ability to handle conflict by peaceful means. Sometimes may conflict. Pero hindi ibig sabihin yan, wala ka ng kapayapaan. Okay po? Nasa pag-handle yan. Nasa pagtrato yan. How to handle conflict in our relationship to each other. Ang katapusan, sabi niya, by peaceful means, kaya natin gawin yan. Sa ngalan ng kapayapaan, we can handle conflicts in our relationship. Amen po ba doon? Palakpan po natin ang ating Panginoon. And number 3, my last, be thankful in all things. Ang sabi po ng Biblia, and be thankful. Ang sabi po, ang be thankful po sa Greek ay tinatawag nating Eucharistos sa Greek. Ang ibig sabihin niya mula sa salitang charis. Ang ibig sabihin ng charis, grace. Sa Tagalog, biyaya. Okay po, ibig sabihin ang tunay na pasasalamat ay tugon sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo nabubuhay by the grace of God. Tama natin? Tayo ngayon nabubuhay by the grace of God. Kaya salamat sa Diyos kasi yung biyaya niya ibinigay sa atin yan eh. Hindi dahil maganda ang sitwasyon, kundi dahil mabuti ang Diyos sa atin. Yan ang maganda eh. Alam po ninyo, kaya tayo nabubuhay talaga sa biyaya ng Diyos eh. Hindi dahil sa iyo. Tanda mo to lagi ha. Hindi dahil sa iyo. Kaya nga sa pag-aaral kanina, hindi dahil sa galing natin, hindi dahil sa abilidad natin, hindi dahil tayo ay malakas. Hindi 'yon. Tandaan mo ito, nabubuhay tayo by the grace, charis ng ating Panginoon. Kaya salamat talaga sa ating Panginoon Diyos. Ang puso ng Kristiyano ay dapat laging may awareness ng biyaya ng Diyos. Hindi lamang sa mabubuting panahon, kundi maging sa pagsubok. 1 Thessalonians 5:18, ang hindi marunong magpasalamat ay madaling mawalan ng pananampalataya. Kaya nga ang mga Kristiyano ngayon ay nagtitiis kasi mapagpasalamat. Isa po yan sa karakter ng Kristiyano ngayon yan. Kaya maraming Kristiyano nawawala, sa totoo lang, kaya maraming mga Kristiyano ang tumatalikod, kaya maraming Kristiyano umihinto, kaya maraming Kristiyano hindi nagpapatuloy, kasi hindi sila marunong magpasalamat sa Diyos. They don't want to recognize the power of our God. In my application, magpasalamat hindi lang kapag ang may biyaya, kundi maging sa mga pagsubok. Ang pasasalamat ay nagpapakita ng matured faith, tiwala sa Diyos sa lahat ng panahon. Kaya nga, mga kapatid, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw. Okay po? Kaya nga sabi po ng isang sumulat, unknown po to, ang sabi niya, ang tunay na pasasalamat ay hindi bunga ng kaligayahan. Ito ang dahilan kung bakit tayo nagiging masaya. Nako nyo? Ang ibig sabihin po ng sumulat na ito? Ang sabi niya, ang tunay na pasasalamat po daw ay hindi bunga ng kaligayahan. Kaya ka lang nagpapasalamat dahil maligaya ka. Hindi po raw yan. Ito ang dahilan
kung bakit tayo nagiging masaya. Ang pasasalamat pala ang dahilan kung bakit ka masaya. Gusto mo bang maging masaya? Sabi mo nga sa katabi mo, gusto mo ba maging masaya? Para hindi ka laging malungkot. Minsan kasi lagi tayong malungkot eh, no? Ito lang, ang sabi, kung gusto mo maging masaya ha, magpasalamat ka. Yun ang sinabi eh. Di ba? Kaya ka pala masaya dahil marunong ka magpasalamat. Hindi ka masaya dahil maligaya ka. No? Kaya ka masaya dahil nagpapasalamat ka. Kaya ang mga Kristiyano, kung gusto nilang sumaya araw-araw ng buhay, kahit walang ibigay ang sweldo ng asawa, magpasalamat ka lang. Pagdating ng asawa mo, walang binigay na sobre, araw na sweldo, tinanong, ba't walang sweldo? Wala kang sweldo? Wala eh, delay. Masaya ka pa rin dapat. Halika na, kape tayo, darling. Di ba? Bawal na akong kape, pero masarap magkape eh. Di ba? Kahit walang ibinigay na pera sa'yo, masaya ka pa rin eh. Hindi ka malungkot eh. So, meaning to say, whatever is na, anumang circumstances na mangyari sa buhay, Lord, thank you. Hindi ko sinasabing thank you, Lord, wala siyang sweldo. Hindi ganun ha. Ang sinasabi ko lang, hindi ka nagagalit dahil hindi ka nabigyan ng sweldo ngayon. Malay mo, pagbigay niya uli, doble. Ganun talaga eh, di ba? Yun ang sinasabi po niya. Kaya nga maliwanag po yung 1 Thessalonians. Ang sabi po niya, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon, sapagkat yan ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Ang sabi po ng awit, 107, O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siyang mabuti. Sapagkat siya ay mabuti, ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan. Yun lang malaman mo ng pag-ibig ng Diyos walang hanggan. Lord, thank you po. Bakit? Mahal mo ako. Bakit? Kahit medyo pasaway ako sa iyo, mahal mo ako. Lord, thank you. Kasi ang pag-ibig mo, ramdam ko kahit makulit ako sa iyo. Lord, thank you. Bakit? Kasi kahit sablay ako araw-araw, binibiyayaan mo pa rin ako. Di ba? Naranasan mo na ba yung puro sablay ka? Ako naranasan ko puro sablay nga eh. Pero ang daming biyaya. Bakit? Kasi mahal ka ng God. Sabi mo nga sa katabi mo, mahal na mahal ka ng God. Kahit salbay ka minsan. Sabi mo. Diba? Kahit minsan salbay tayo eh. Ako nga, dami ko na naranasan ganyan. Kahit minsan salbay tayo, pero ang blessing, di ba? Minsan napapagulat ka, Lord, naku po, salamat. Bakit? Ang dami ko pong mali, pero ang daming biyaya. Di ba? Minsan mapapagulat ka na lang, God, totoo ba to? Kahit ganito ako, pero sobrang mahal mo ako. Kasi sabi niya, ang pag-ibig ng Diyos, walang hanggan. Kaya mahal ka ng God. Forever yan. Kaya ang punto vista, don't stop. Okay, my conclusion, mga kapatid ko po kay Kristo. Ang pamumuhay na may pusong pasasalamat ay hindi nakabatay sa sitwasyon. Pakatandaan niyo po yan ha, yung naririnig niyo. Kundi sa relasyon natin kay Kristo. Tandaan natin yan. Kapag ipinag-aharian ng kapayapaan ni Kristo ang ating mga puso, nagiging maayos ang ating ugnayan sa kapwa at nagumapaw ang pasasalamat sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga na malaman natin today na kailangan mong maging panatag sa buhay, maging payapa ka sa buhay, maging masaya ka sa buhay. Ano mo yan? Karapatan mo yan. Karapatan nating mabuhay sa mundong ito na wala tayong agam-agam. Kahit na dumating ang maraming pagsubok sa buhay na parang malaki pa sa atin, at sunod-sunod pa mga pagsubok sa buhay, pero karapatan mong maging masaya at panatag. Maliwanag ang tala ng Biblia, mga kapatid ko po, kay Kristo today, na makakamit mo lahat ng ito in one word. Pasasalamat. Be thankful to God. Kasi po, pag nagawa natin yan, lahat
na ang pangako ng Panginoon ay mararanasan mo sa buhay. Kami po'y patuloy na nananalangin bilang inyong mga lingkod. Dama namin ang bawat puso ninyo. Hangad namin ang kapayapaan ninyo sa buhay. Hangad namin ang inyong saya. Hangad din namin ang maunlad na buhay ninyo. At yan ang patuloy namin dalangin sa dakilang may kapal. Ang amin lang pakiusap, nawa ay ibuhay natin ang mga salita ng Diyos na sa araw-araw ng buhay ay ibuhay nating matuto tayong magpasalamat sa Diyos in any circumstances in life. Tandaan natin, there is a promise ng ating Panginoong Diyos. My closing challenge to you, my brothers and sisters in Christ, ang pusong mapagpasalamat ay pusong pinag-aaharihan ni Kristo. Muli po, maraming po salamat sa inyo, mga kapatid ko po kay Kristo, hoping and praying na tayong buhay natin sa mundong ito, habang tayo ay naglalakad at dumadako doon, ay taglay natin ang mga salitang ito upang taglay natin ang kapayapaan at kapanatagan ng buhay. Kahit anong mangyari, magiging masaya ka at magiging panatag ka. Dahil si Kristo ang naghahari sa ating mga puso. Tayo pong lahat ay muko tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyo. Sa inyo pong kabutihan, sa inyo pong katapatan, sa bawat buhay po namin. Ama, hindi kami karapat-dapat sa iyo sapagkat kami ay puro sablay ang buhay. Pero God, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig sa amin. At dahil sa pag-ibig mong ito, Panginoon, ay natuto kami sa buhay. Natuto kaming magmahal. Natuto kaming magparaya. Natuto kaming magpasensya. Natuto kaming magbigay. Natuto kaming magpatawad. Matuto kaming magmahal kahit sa mga taong hindi namin dapat mahalin. God, nawa ang mga bagay na ito ay magpatuloy sa buhay po namin, sapagkat ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan. Na sa buhay namin sa mundong ito ay taglay namin ang kapanatagan, sapagkat alam namin, God, na kayo ang nabubuhay sa amin. Kaya Ama, mga salitang ito nawa ay makatulong sa bawat isa sa amin na yung mga anak sa araw na ito. Uwi kami, Ama, na taglay namin ang pasasalamat namin. Uwi kami na malakas. Uwi kami, Panginoon, na masayang masaya, sapagkat alam namin na ang aming Panginoong Diyos ang naghahari aming mga buhay. Ito po, Ama, aming samudalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo mula po ngayon pagpakailanman. Amen and amen. God bless us all po.